Magandang umaga sa inyong lahat. Nais kong ipakilala ang aking sarili. Ako nga po pala si Binibining Abby K. Cabarcruz Dionisio, ang inyong magiging guro sa umagang ito. Maaari bang tumayo ang lahat at tayo ay manalangin? Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Sana po ay may matutunan kami sa aming magiging talakayan at sana po iwasan niyo po kami lahat sa anumang kapahamakan. Bigyan niyo din po kami ng lakas ng loob para makaya namin harapin kung ano man yung mga problemang kinakaharap ng bawat isa sa amin. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Wala bang lumiban sa umagang ito? Mabuti naman kung wala, sapagkat walang mahuhuli sa magiging talakayan natin sa umagang ito. Narito ang ating layunin para sa araw na ito. Maaari nyo bang basahin ng sabay-sabay? Okay. Naipapaliwanag ang mga sangkap ng maikling kwento, nakalalahok ng masigla sa pagtalakay sa mga sangkap ng maikling kwento, at nakapagkakabit ng mga meta-cards ng sangkap ng maikling kwento sa mga pangungusap na angkop at tama batay sa kanilang kahulugan. Maraming salamat sa inyong pagbasa. Ngayon, bago tayo magsimula sa ating talakayan, may ipaparinig muna ako sa inyo na isang kwento na tiyak na magugustuhan ninyo. Handa na ba kayo? Pero nais ko, makinig kayo ng mabuti sapagkat mamaya ay may mga katanungan ako na inihanda para sa inyo. Maliwanag po ba iyon? Sige. Ang tamad na ahas. Malapit na ang tag-ulan. Abalang-abala ang mga hayop sa pag-iipon ng pagkain. Samantala, nakahiga lamang si ahas sa kanyang kuweba. Mag-ipon ka na ng pagkain, ahas. Malapit nang dumating ang tag-ulan. Mahihirapan kang makakuha ng makakain kapag lumakas na ang ulan. Ang paalala ni Kuneho. Hindi pinansin ni ahas si Kuneho. Kayang-kaya kong makakuha ng makakain kapag gusto ko. Mapamaraan at magaling akong ahas. Nagyayabang na sabi niya sa sarili habang patuloy sa pamamahinga. Lumipas ang maraming araw. Presko ang hangin. Dumating na ang tag-ulan. Ito ay nagtagal. Nagutom si ahas. Hindi siya makahanap ng makakain dahil malakas ang buhos ng ulan. Ang sakit ng tiyan ko. Wala akong makain. Hindi kasi ako nag-ipon ng pagkain. Daing at pagsisisi ni ahas. Hindi natiis ni ahas ang gutom. Pinuntahan niya ang imbakan ng pagkain ni Kuneho. Halos maubos ni ahas ang pagkain doon nang biglang bumukas ang pinto. Magnanakaw! Bakit mo inubos ang pagkain pinaghirapan kong ipunin? Noon, ikaw ay nagpapahinga at natutulog lamang. Usig ni Kuneho. Mamamatay na kasi ako sa gutom. Sagot ni ahas. Nanghingi ka sana. Bibigyan naman kita. Mali ang magnakaw. Tugon ni Kuneho. Narinig ito ng ibang kaibigan ni Kuneho at itinaboy nila si ahas. Mula noon, nagpakalayo-layo si ahas sa ibang mga hayop sa labis niyang kahihiyan. Ngayon, natapos nyo nang pakinggan ang kwento tungkol sa ang tamad na ahas at ang kuneho. Nagustuhan nyo ba ang kwento? Sige, kung nagustuhan nyo ang kwento, ako'y magtatanong na sa inyo. Sige, ikaw Binibining, maaari ka bang tumayo at sabihin mo sa amin kung sino-sino ang mga pangunahing tauhan sa kwento? Sang-ayon bang lahat sa sagot ni Binibini?
Mahusay, tama ang sagot ni Binibini. Ang mga pangunahing tauhan sa kwento ay ang tamad na ahas at ang kuneho. Bigyan nga natin siya, class, ng 2 bagsak. Sige, ikaw naman, Ginoo. Maaari ka bang tumayo at sabihin mo sa amin kung saan nga ba naganap ang kwento? Sang-ayon ba ang lahat sa sagot ni Ginoo? Mahusay, tama ang sagot ni Ginoo. Ang kwento ay naganap sa kuweba. Bigyan nga natin siya, class, ng 2 bagsak. Sige, ang pangatlong tanong, Binibini, ikaw, maaari ka bang tumayo at sabihin mo sa amin kung ano kaya ang pangunahing aral o paksang diwa ng kwento? Sang-ayon ba ang lahat sa sagot ni Binibini? Mahusay, tama ang iyong sagot. Ang kahalagahan ng pagiging masipag at paghahanda sa pangangailangan. Mahusay, bigyan nga natin siya, class, ng 2 bagsak. Sige, ikaw, Ginoo, maaari ka bang tumayo at iisa-isahin mo ang mga mahalagang pangyayari mula simula hanggang wakas? Sang-ayon ba ang lahat sa sagot ni Ginoo? Mahusay, tama ang iyong sagot. Ang simula ng kwento ay ang paparating na tag-ulan. Abala ang mga hayop sa pag-iipon ng mga pagkain. Si Ahas naman ay hindi siya nakinig sa payo ni Cuneo. At ang gitna ng kwento ay nung dumating na ang tag-ulan at nagutom si Ahas. Hindi siya makahanap ng pagkain kung kaya't pumunta siya sa imbakan ni Cuneo at kumain ng walang paalam. At sa wakas naman ay nahuli ni Cuneo si Ahas. Ipinunton niya ang maling ginawa nito at itinaboy si Ahas ng mga hayop at lumayo siya sa pamayanan dahil sa kahihiyan. Bigyan natin siya, class, ng 3 bagsak dahil sa kanyang mahusay na sagot. Sige, at ang panghuling tanong ko naman, base sa kwentong narinig ninyo ay, ikaw, Binibini, maaari ka bang tumayo at sabihin mo sa akin kung ano ang naging suliranin o tunggalian ng kwento? Sige, sang-ayon ba ang lahat sa sagot ni Binibini? Mahusay, ang suliranin ng kwento ay ang pagiging tamad ni Ahas. Hindi siya naghahanap ng sariling pagkain kung kaya't siya ay nagutom. Bigyan nga natin si Binibini ng 2 bagsak, class. Mula sa ating ginawa, may ideya na ba kayo kung ano kaya ang magiging paksa natin sa araw na ito? Ikaw, Binibini? Mahusay, tama ang iyong sinabi. Ang paksang ating tatalakayin ngayong umaga ay patungkol sa mga sangkap ng maikling kwento. Pero bago tayo dumako sa ating formal na talakayan, maglalaro muna tayo. Gusto nyo ba ng laro? Sige. May inihanda ko dito isang kahon na tinatawag kong kahon ng kwento. Sa loob nito ay may mga iba't ibang mga larawan na may kinalaman sa isang kwento. Ipaiikot ko ang kahon na ito sa klase habang tayo ay kumakanta ng Leron-Leron Sinta. Kapag sinabi ko ang salitang tigil, ang mag-aaral na may hawak sa kahon na ito ay bubunot siya ng isang larawan. Titingnan niya ito at huhulaan kung ano ang kinakatawan ng larawan. Maaari kayong magbigay ng kahit na anong ideya o salita. Maliwanag po ba? Sige, magsisimula na tayo sa ating laro. At sisimulan natin ito dito. Sige, kanta ng Leron-Leron Sinta. Tigil. Binibini, maaari ka bang bumunot ng isang larawan? Sige. Ipaliwanag mo. Maraming salamat, Binibini. Ang larawan na iyong nabunot ay pwedeng maging isang tagpuan sa kwento. Bigyan nga natin siya, class, ng 2 bagsak.
Isa sa mga sangkap ng maikling kwento ay ang tagpuan. Ang tagpuan, ito ay tumutukoy sa lugar o panahon kung saan nagaganap ang mga pangyayari sa kwento. Maliwanag po ba iyon? Sige. Ipagpapatuloy natin ang ating laro. Ipasa mo nga, Binibini. Kanta. Tigil. Ikaw, Ginoo, maaari ka bang bumunot ng isang larawan dyan sa loob ng ating kahon? Maraming salamat, Ginoo. Mahusay, tama ang iyong naging sagot. Ang larawan na iyan ay pwedeng maging nakikita naman natin sa larawan na iyan ay may dalawang bata. Una kung saan ito ay pwedeng tumutukoy sa mga tauhan sa isang kwento. Bigyan nga natin siya, class, ng 2 bagsak. Sige, para may espasyo tayo, pwede na natin itong tanggalin ang ating paksa. Okay, ang pangalawang sangkap ng maikling kwento ay ang tauhan. Ang tauhan ay ang gumaganap sa kwento at nagbibigay buhay sa mga pangyayari sa kwento. Maliwanag po ba iyon? Sige, pagpapatuloy natin ang ating laro. Ipasa ang kahon, Ginoo. Tigil. Binibini, maaari ka bang bumunot ng isang larawan dyan sa loob ng ating kahon? Okay. Magaling, maraming salamat, Binibini. Makikita naman natin sa larawan na iyan ay may isang puso na kung saan pwede ito maging isang tema sa kwento. Napakahusay mo naman, Binibini. Bigyan nga natin siya, class, ng 2 bagsak. Okay. Ang pangatlong sangkap ay ang tema. Ito ang pangunahing ideya o mensahe na nais iparating sa kwento. Maliwanag po ba iyon? Ipagpapatuloy natin ang ating laro. Ipasa ang kahon. Tigil. Sige, Binibini, maaari ka bang bumunot ng isang larawan dyan sa ating kahon? Sige, tama ang iyong sinabi. Makikita naman natin dyan na may 4 na larawan na kung saan ang una dyan ay ang paghukay ng lupa. Pangalawa ay ang pagtanim, pangatlo ay ang pagdilig, at ang pag-apat ay ang pag-ani. So, ibig sabihin niyan ay ipinapakita yung larawan na dyan ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na kung saan sa kwento ay tinatawag natin dyan ay banghay. Ang pang-apat na sangkap ng maikling kwento ay ang banghay. Ang banghay, ito ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento mula simula hanggang wakas. Maliwanag po ba iyon, mga mag-aaral? Sige. Ipagpapatuloy natin ang ating laro. Ginoo, ipasa ang kahon. Tigil! Binibini! Bunutin mo na ang panghuling larawan dyan sa ating kahon. Napakahusay, tama ang iyong sinabi. Makikita naman natin dyan sa larawan na iyan ay may 2 taong nag-aaway. Kung sa kwento pa ito yung tunggalian na kung saan dito ay makikita natin yung hindi pagkakaunawaan ng 2 tauhan sa kwento. Ang panghuling sangkap ng kwento ay ang tunggalian. Ito ay tumutukoy sa problema o pagsubok na kinakaharap ng tauhan na nagbibigay interes sa kwento. Maliwanag po ba iyon, mga mag-aaral? Wala na bang mga katanungan? Sige, kung wala na, ako ngayon ang magtatanong sa inyo. Titingnan natin kung may naintindihan nga ba kayo sa ating naging talakayan. May inihanda ako dito na 2
tanong. Sige. Ikaw, Binibini, dyan sa likod, maaari ka bang tumayo at sagutin mo ang aking katanungan? Makinig ng mabuti sa aking tanong. Ano ang ibig sabihin ng tagpuan sa isang maikling kwento? Mahusay, tama ang iyong sinabi, Binibini. Ang tagpuan, ito ay tumutukoy sa lugar at oras kung saan naganap ang kwento. Maraming salamat, Binibini. Bigyan nga natin siya class ng 5 bagsak. Okay, ngayon dito naman ako pipili. Ikaw, Ginoo, dyan sa likod, maaari ka bang tumayo at sagutin mo ang aking katanungan? Paano nadadala ng sigla ang tunggalian? Sige, uulitin ko ang tanong. Paano nadadala ng sigla ang tunggalian? Maraming salamat, Ginoo. Napakahusay ng iyong sagot. Nadadala ng sigla ang tunggalian dahil ito ay nagbibigay ng tensyon at interes para sa babasa. Bigyan din natin si Ginoo class ng 5 bagsak dahil sa kanyang napakahusay na sagot. Ngayon ay may pangkatang gawain tayo. Papangkatin ko kayo sa 2 pangkat. Ito ang magiging unang pangkat at ito naman ang magiging pangalawang pangkat. Babasahin ko muna ang panuto para sa ating gawain. Panuto. Gamit ang T-chart, sa kaliwang bahagi isulat ang kahalagahan ng bawat sangkap ng maikling kwento. At sa kanang bahagi, isulat ang mangyayari kung kulang o wala ang mga sangkap nito sa isang maikling kwento. Sige. Maaari na kayong bumuo ng, bawat grupo ay bumuo kayo ng isang malaking bilog. Nais kong magtulungan ang bawat isa dahil bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sagutin ang gawain na ito. Maliwanag po ba ang aking panuto? Sige, simulan nyo na. Ngayon, tapos na ang oras na ibinigay ko sa inyo para tapusin ninyo ang gawain na ipinagawa ko sa inyo. Maaari, bawat pangkat, idikit nyo na ang inyong mga ginawa. Bawat pangkat, nais kong pumili kayo ng isang representante upang pumunta dito sa harapan at ipaliwanag kung bakit ito yung naging sagot ninyo. Sige, simulan natin sa unang pangkat. Sige, titignan natin kung tama yung mga naging sagot ninyo. Para sa unang pangkat, yung mga sagot ninyo ay sa kahalagahan ng bawat sangkap ng maikling kwento. Una, ang sagot ninyo ay nagbibigay buhay. Pangalawa, nagsasaad kung saan naganap ang kwento. Nag-aayos ng daloy ng pangyayari, nagbibigay interest, at ang panguli ay may mensaheng nais iparating. Kung titignan natin, napakahusay yung mga naging sagot ninyo. Kasi dito sa kahalagahan, ang una niyong sagot ay nagbibigay buhay. Tama, ito yung mga tauhan. Sinabi natin doon sa talakayan natin, yung mga tauhan ay yung nagbibigay buhay sa kwento. Kung wala sila, paano mabubuo ang isang kwento kung wala ang mga tauhan? Ibig sabihin lang nun ay hindi talaga mabubuo ang kwento kung wala ang mga tauhan. Maliwanag ba yun? Tama yung sinabi. Dito nagsasaad kung saan naganap ang kwento. Mahusay, tama din yung sinabi ninyo. Nagsasaad kung saan naganap ang kwento. Ibig sabihin ito yung tagpuan. Nandun yung tagpuan. Kasi kung wala ang tagpuan, paano natin malalaman kung saan nga ba naganap ang isang kwento? Ibig sabihin, mahalaga talaga yung tagpuan. Kasi kung walang tagpuan, hindi natin malalaman kung saan naganap ang isang pangyayari o yung kwento. Ang pangatlo, nag-ayos ng daloy ng pangyayari. Nandun yung banghay, ibig sabihin, malinaw para sa atin yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Nagbibigay interest, ito yung tunggalian, ito yung pinupuko yung interest natin. Kasi nagbibigay talaga ng interest sa atin para basahin natin or para tapusin natin yung kwento kasi mas nagiging maganda ang isang kwento.
Ang panghuli ay mensaheng nais iparating. Ito yung tema, malinaw para sa atin kung ano ba yung nais na iparating ang isang kwento. Dito sa posibleng mangyari kung kulang o wala ang mga sangkap ng may kwento, sinabi nyo ay magiging magulo. Tama naman. Kung kulang o wala ang mga sangkap, tama na, magiging magulo talaga ang kwento. Hindi magiging malinaw para sa atin. Kung anong kwento ba 'yon? Boring, mahirap unawain. Yes, mahirap kung walang tauhan, paano natin maunawaan kung ano yung nangyayari sa kwento, di ba? Mahirap talaga 'yun maunawain. Mawawala ang direksyon. Of course, kung kulang yung mga sangkap, mawawala talaga ng direksyon ang isang kwento. Napakahusay naman ng unang pangkat. Bigyan nga natin sila class na sa 5 bagsak. 1, 2, 3, 4, 5. Magaling! Ngayon, tawagin naman natin ang representante ng ikalawang grupo para ipaliwanag ang kanilang ginawa. Sige nga, tingnan natin kung tama ang naging sagot ng ikalawang pangkat. Ang sagot nila dito sa kahalagahan ng mga sangkap ay nagbibigay linaw. Yes, kung kompleto yung mga sangkap, dahil sa mga sangkap na ito, ay nagiging malinaw ang isang kwento. Ang pangalawa ay nagiging malinaw ang mga pangyayari at madaling maunawaan. Mahusay, tama din ang sagot ng ikalawang pangkat. Titignan natin dito sa posibleng mangyari. Kung wala raw ang mga sangkap, ay magiging putol-putol ang kwento, hindi kapanabik-nabik at mawawala ng interest yung mga mambabasa. Mahusay, tama din yung naging sagot ng pangalawang grupo. Sang-ayon ba kayo unang pangkat? Magaling. Bigyan din natin sila class ng 5 bagsak. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon ay kailangan ko ng 5 mag-aaral upang pumunta dito sa harapan. Makinig muna sa aking sasabihin. Bibigyan ko ng meta cards ang bawat mag-aaral. Sa meta cards na ito ay nakasulat dito ang 5 sangkap ng maikling kwento. Kung mapapansin ninyo ay nakapaskil na dito ang mga pangungusap. Ang gagawin nyo lamang ay ididikit nyo lamang ang mga meta cards na ibibigay ko sa inyo dito sa mga pangungusap kung saan sa tingin ninyo na tama o akma ang sangkap na nakuha ninyo o nandyan sa card ninyo. Maliwanag ba ang sinabi ko? Walang tanong sa sinabi ko? Sige, ako na lamang ang pipili ng mga mag-aaral upang pumunta dito sa harapan. Ikaw, Binibini, ikaw po, Binibini, yung Ginoo sa likod. Ikaw po, Ginoo, at ikaw, Binibini. Sige, bibigyan ko kayo ng tig-iisang meta cards. Sige, maaari nyo nang idikit ang inyong mga meta cards dito sa mga pangungusap na ito. Ngayon, tapos nyo nang idikit ang inyong mga meta cards, iwawasto na natin kung tama ba yung mga naging kasagutan ninyo. Sige, babasahin na muna natin yung unang pangungusap. Sa isang maliit na baryo sa probinsya naganap ang kwento noong tagulan. Ang sagot ni Binibini ay tagpuan. Sang-ayon ba ang lahat sa sagot ni Binibini? Mahusay! Tama ang sagot ni Binibini kasi nabanggit dito sa pangungusap kung saan nga ba naganap ang kwento. Nabanggit dito ay sa isang maliit na baryo sa probinsya. Bigyan nga natin si Binibini class ng 5 bagsak. Sige, babasahin natin ang kalawang pangungusap. Si Lira ay isang masipag at matapang na dalaga na hindi sumusuko sa hamon ng buhay. Ang sagot ni Ginoo ay ang tauhan. Sang-ayon ba ang lahat sa sagot ni Ginoo? Tama ang sagot ni Ginoo. Kasi dito sa pangungusap ay nabanggit kung sino yung tauhan. Ang tauhan na nabanggit dito sa pangungusap na ito ay si Lira.
Mahusay, Ginoo. Tamang yung naging kasagutan. Bigyan nga natin siya class ng 5 bagsak. 1, 2. Sige, babasahin natin ang ikatlong pangungusap. Ipinapakita ng kwento ang kahalagahan ng pagtatyaga at pananalig sa sarili. Ang sagot naman ni Ginoo ay tema. Sang-ayon bang lahat sa sagot ni Ginoo? Mahusay, tama ang sagot ni Ginoo. Kasi malinaw naman dito sa pangungusap na ito kung ano yung nais na iparating sa atin. Nabanggit dito yung pagtsatsaga at pananalig sa sarili na kung saan ito ay tema sa isang kwento. Bigyan din natin siya class ng 5 bagsak. Sige, babasahin natin ang pang-4 na pangungusap. Nagsimula sa masayang pamumuhay ng pamilya, nagkaroon ng problema at nagtapos sa tagumpay. Malinaw naman ang sagot dyan ay banghay. Sang-ayon ng lahat, tama? Yes. Kasi malinaw dito sa pangungusap na meron simula, gitna, at wakas. Nabanggit dyan kung ano yung simula. Nagsimula daw sa masayang pamilya. Pagkatapos nagkaroon ng problema at nagtapos sa tagumpay. Bigyan din natin si Binibini class ng 5 bagsak. Sige, babasahin natin ang pang-5 pangungusap. Kinakailangang pumili ng tauhan kung susuko ba siya o lalaban sa kanyang kinakaharap na pagsubok. Ang sagot ni Binibini ay tunggalian. Sang-ayon ba ang lahat sa sagot ni Binibini? Tama ang sagot ni Binibini. Bigyan din natin siya class ng 5 bagsak. Napakahusay naman ng mga mag-aaral. Ngayon, check kung marami na talaga kayong nalalaman. Maaari bang kumuha ng isang buong papel at sagutin ang mga katanungan na ito? Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para sagutin ito. Ngayon, tapos na ang oras para sa ating pagtataya. Maaari bang makipagpalitan ng papel sa inyong mga katabi? Ang unang tanong ay, ito ang lugar at panahon kung saan naganap ang kwento. Anong sagot dyan? Tauhan. Tama. Ang sagot sa unang tanong ay ang tauhan. Sige, babasahin ko ang pangalawang tanong. Sila ang gumaganap at kumikilos sa kwento upang dalhin ang mga pangyayari. Ano kaya yung sagot dyan? Tauhan. Tama. Ang sagot sa ikalawang tanong ay tauhan. Sige, ang pangatlong tanong ay, ito ang pangunahing ideya o aral na nais iparating ng may akda sa mambabasa. Ano kaya ang yung sagot dyan? Tama. Tema. Ang sagot sa ikatlong tanong ay tema. Ang pang-4, ito ang maayos na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari mula simula, gitna, hanggang wakas. Ano yung sagot dyan? Banghay. Tama ang sagot mo, Ginoo. Ang sagot sa pang-4 ay ang banghay. At ang pang-5 tanong ay, ito ang problema o hamon na kinakaharap ng mga tauhan na nagpapaigting sa kwento. Ano kayang sagot dyan? Tunggalian. Mahusay. Sige, sino yung nakakuha ng perfect score? Wow, napakahusay naman ng aking mga mag-aaral. Bigyan nga natin sila class ng 5 bagsak. Binibini, maaari mo bang kolektahin ang mga papel ng iyong mga kaklase? Maraming salamat, Binibini. Ngayon, para sa ating kasunduan, nais kong gumawa kayo ng isang maikling kwento. Siguraduhin malinaw ang bawat sangkap. Mayroong tauhan, babanggitin yung tagpuan, malinaw yung banghay, yung tunggalian, at yung tema. At ipapasa nyo ito sa ating susunod na pagkikita. At yun lamang para sa araw nito. Paalam mga mag-aaral. Maraming salamat sa inyong lahat.